Tingnan nyo, oh. Puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pinas ang oras, ganap na hong 12 minuto makalipas ang alas 4. Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Welcome back sa mga nagbakasyon. This is not a joke. Oh, hindi. April Fool's Day ngayon pero hindi ito joke. Ano ha? Hindi rin po joke yung pong mahabang pila sa mga toll gates. Yung mga nagbabalik sa Metro Manila, ano ha? Nag-relax ka ngayon, nasi-stress ka na sa toll gate. Siyempre, grabe, the whole week ka nag-relax dahil sa Holy Week. Correct. Pagbalik mo ng Metro Manila, nako, hindi ka pa nakakapasok ng Metro Manila, nakaka-stress na. Parang yung isang linggong ipinahinga, uubusin ng isang araw lang. Yun, nako, relax lang kayo, ano ha? Okay, sit back and relax. Kaso paano kung ikaw Enjoy yung driver? the view. Paano ka magsisit back Hindi ka and pwedeng mag-relax. Baka biglang umabante, mapag-iwanan ka sa kalsada, ano ha? Sa ating pong break time, ngayon pong Lunes, mga kaibigan, ang pong mga lingkod, sina Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At ako naman, Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating pong headlines, presyo ho ng liquefied petroleum gas o LPG. Aba, good news! Nag-rollback ng 30 sentimos kada kilo ngayon pong Abril 1. Samantala, petroleum products may dagdag bawas bukas. Gasolina may pagtaas habang may rollback naman sa diesel. Ay, eto pa, may bad news pa. Pakipatay yung aircon daw. Oo, pakipatay aircon ha. Singil sa kuryente, inasang tataas pa hanggang buwan ng Mayo dahil po sa matinding init ho ng panahon. Speaking of init, heat index sa Cagayan at Northern Samar posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius. Wow. 6 na iba pang lugar, bantay sarado na rin ng Pag-asa. Wow. Pudot Actually, ito yung mga matitinding init, ano ha? Pero ang binabanggit dito ng mga ng Pag-asa, 80 provinces ang affected ng El Nino. Saklap, ano? Wow. Ay. Marami eskwelahan sa mga lalawigan nagsuspindi po ng klase dahil po sa mainit na panahon. Higit 30 katao na italang namatay sa pagkalunod nitong Semana Santa sa buong bansa ayon yan sa Philippine National Police. Bagong PNP Chief General Romel Francisco Marbil, hinamon ho ni Pangulong BBM na sugpuin ng cybercrimes at banta ng terorismo. Mga kontratista ng mga nakatiwangwang na hukay sa mga kalsada sa National Capital Region, pagmumultahin ng MMDA. Kasi naman dapat hanggang Semana Santa hanggang ngayon. Oo. Nakatiwangwang pa yung mga hukay. Overtawad na. Grabe naman Isang mall sa Negros Occidental, pinasok ho ng mga kawatan nito hong Biyernes Santo. Hindi nyo na pinatawad ang Holy Week, ano ha? Sangkaterbang mga cellphone, laptop at iba pang paninda na nagkakalaga ng halos kalahating milyong piso. Wow! Tinangay ng mga kawatan na yan. Ipagpe-pray na lang daw nila after. Ay, sus apo. Samantala, ito pa, 8 peking empleyado naman ng DBM dinakma. Hoy, saan? Ng mga otoridad. Oo, muntik makasikwat ng 1 bilyong piso sa isang kontraktor. Wow naman. Ang bongga ng kontraktor, meron siyang 1 billion pesos. May
sila, level up. Sa'yo yung 500, 500,000. Oh, almost 500,000 lang, ano? Ito, walong peking empleyado. Oh, muntik makasing. 1 billion 1 pesos. Wow. Sosyal. Ito, mga high-end ba itong mga Grabe. magnanakaw na to? Ano? RH Break Time. Sa detalye po ng ating mga balita sa programang Break Time, sinalubong nga po ng bawas presyo sa liquefied petroleum gas LPG ang unang araw ho ng Abril. Ayon po sa kumpanyang Regasco, nagpatupad po sila ng 30 sentimos na rollback sa kada kilo po ng LPG. Epektibo nga po ngayong Abril 1, hindi po ito April Fool's Day ha. Baka sabihin, baka naman ano lang, panloko lang. Hindi ho. Totoo ho. Totoo na sila'y may bawas presyo sa LPG. Natumbas daw po ito ng 3 pesos at 30 sentimos na bawas sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Piso per kilogram naman ang tapyas presyo sa LPG ng Petron. Uy, mas malaki ano ha? Nakatumbas po ng 11 pesos na rollback sa kanilang LPG ito hong Petron. Batay nga po sa pinakauling datos ng Department of Energy, naglalaro sa 830 pesos hanggang 1,068 pesos ang isang 11 kilogram na tangke ng LPG sa Metro Manila nitong buwan ng Marso. Samantala, may dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas unang Martes ng Abril. Sa anunsyo ng oil company, may taas presyo ang gasolina ng 45 sentimo kada litro, habang may tapyas presyo naman ang diesel na 60 sentimos kada litro, at bawas presyo din ang kerosene ng piso 5 sa kada litro. Epektibo ang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo bukas, Abril 2. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Magkano yung gasolina itataas sa Ang gasolina? taas sa gasolina, 45 centavos. Oo. Tapos yung bawas sa diesel, 60 centavos. 60. Kerosene, piso 5. Abay, magpa-full tank na kayo yung mga gumagamit ng gasolina. Oh, yung mga diesel. Sayang yung 45 centavos. Oo, yung mga diesel. Pwede pa yan. Basta may E. Enough pa yan. Enough pa. Oo, bukas na yan. Huwag nyo muna gamitin yung mga sakyan. Correct. Magbisikleta muna kayo. Ayun. Yun na. Pero init Ang init ngayon. kasi Grabe. Wow. Madaling araw ka magbibisikleta. Diyos me. Nung nagbisikleta iglesia nga ako Bisita eh. iglesia. Bisikleta iglesia ang ginawa ko eh. Yun. Kasi bike yung gamit. Oo, nung Webes. Abay, hapon na. Ayaw kong sumabak ng Ay, di ka tanghali. nag-early morning. Ayaw. Kasi aabutan ka ng tanghali eh. Ay, sabag. Sa gabagi kasi yung paghapon ka nag-start, gagabihin ka. Gagabihin ka, mas cool na. Malamig. Oh yes. Oo. Diba? Talaga naman, no. Galing mo doon. Ay, syempre naman. Kailangan talaga esep-esep. Oo, para nga naman. Delikado, baka bigla kang tumimbuang. Oo, baka from penitensya to disgrasya. Naku, delikado yun. Ha? Ingat mo tayo, Correct. no? Ha? RH Break Time. Samantala, inaasahan pong tataas ang singil sa kuryente dahil po sa mataas na demand ngayong summer hanggang pagsabit po ng buwan ng Mayo. Ayon po kay Independent Electricity Market Operator of the Philippines, Assistant Manager Chris Warren Manalo, abot daw po ang average na presyo ng Wholesale Electricity Spot Market o OSM sa pagitan po ng 5 piso hanggang 7 pesos bawat kilowatt hour tuwing dry season. Anya, as of March 24 na lamang, ay nasa average daw po na 5 pesos and 46 centavos sa kilowatt hour ang presyo po ng WSM. Mas mataas daw po ng 35.8% mula sa 4 pesos and 3 centavos noong pong buwan ng Pebrero.
Ito na yung binabanggit mo kanina Iyan dahil na. inaasahang papalo sa 80 lalawigan sa bansa ang maaapektuhan ng El Nino ngayong buwan ng Abril. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, iba-iba ang epekto nito sa kada probinsya. Binabantayan nila ngayon ang regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 9 at 12 lalo't pumasok na ang summer season. Samantala, tiniyak naman ni Villarama na handa ang pamahalaan para magbigay ng anumang asistiya sa mga apektado ng El Nino. Sa kasalukuyan, 16 na bayan sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity habang aabot na sa 1.75 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Nako, grabe talaga yung init ng panahon na yan, ano ha? May delikado tayo sa heat stroke. O yan, Ha? yan ang nakakatakot kasi baka Oo. mamaya bigla ka nalang tumimbang, di ba? May nasa labas ka lang, ang ganda-ganda pa ng forma mo, ano? Oo. Bigla kang bumagsak. Naka, Naku po, tatang. Kaya hydrate. Kaya Tubig. okay lang yun yung mga kalalakihan na magpayong kahit na kulay pink pang payong. Pink ba dapat? Hindi dapat dark? Para hindi... dapat bright colors, di ba? Dapat ba bright? Oo, kasi para salag yung init. Akala ko dapat dark. Hindi, kapag dark kasi na-absorb mo yung init eh. Oh. Kasi, Dapat light colors. paano ka ba magpapahid ng sunblock niyan? Malagkit na. Lagkitan ka na. Lagkitan na. Ramdam po ngayon ang labis na init ng panahon sa Abari, Cagayan Valley region at maging sa may Katarman sa Northern Samar. Inasa nga daw hong tatama sa 43 degrees Celsius ang heat index sa naturang mga lugar ngayong pong unang araw ho ng Abril. Sa report po ng Pag-asa, papalo sa 42 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pili, Camarines Sur at maging sa may Zamboanga City, sa may Zamboanga del Sur. Samantala, ilan naman sa mga lugar na makaramdam ng 41 degrees Celsius na heat index ay ang Dagupan, Dita Pangasinan, Apaw. Naku, madadaing na yung mga bangus. Ay, oo, hanggang sa may Baknutan, La Union. Ay, Sus, Apo. Eee. Ha? Puerto Princesa City sa Palawan, maging sa may Aborlan, Palawan, at sa Pisara at maging sa may Tacloban City sa Leyte. Naku naman oh. Suspendido na nga ang klase sa ilang lugar ngayong araw, Abril 1 dahil sa inaasahang matinding init. Kabilang sa mga nagsuspindi ng pasok ang mga sumusunod na paaralan, Sumusunod na lugar, Bacolod City, walang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school mula Abril 1 hanggang bukas Abril 2. Baka mamaya magreklamo yung mga college. Ano palagay niyo sa amin? Oh, hindi kami tao. Oo. Nakaramdam din kami ng init Oo nga, no. Pagka sobrang lakas ng ulan, sila yung natitira na may pasok. Tapos kapag sobrang init pa rin, may pasok pa rin sila. Naka-aircon naman daw sila, lalo yung mga pribadong mga eskwelahan. Sa bagay. Oo. Ang Roa City, Capiz, walang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school. Tantangan, South Cotabato, walang face-to-face classes sa afternoon session sa lahat ng antas mula Abril 1 hanggang Abril 15. Wow. B. Magalona, Negros Occidental, walang face-to-face classes sa lahat ng antas, private at public mula April 1 hanggang 2. Bukas, Hinobaan, Negros Occidental, walang face-to-face classes sa lahat ng antas, private at public mula April 1 hanggang bukas din. Isabela, Negros Occidental, walang pasok sa lahat ng antas mula Abril 1 hanggang bukas din. Kabangkalan City, Negros Occidental, walang pasok sa lahat ng antas, pribado at pampublikong paaralan. Ang Silay City, Negros Occidental naman ay walang face-to-face classes sa lahat ng antas, pribado at pampublikong paaralan mula ngayong araw hanggang bukas, araw ng Abril 2. Kung walang face-to-face, baka pwede naman online. Oo, okay, modular yan. Ganyan Kaya lang yan. matindi yun kasi dagdag singil sa kuryente yun sa mga bahay. Sa bahay-bahay. Oo, no, dinistribute kasi kayo na diba? on ng aircon. Mag-on ka ng aircon, mayroon pang computer, may laptop, mayroon pang gadget. Ay. O di ba? Oo. O di May lumalamon merienda pa yan kasi gutumin kapag ka nag- lumalamon pa ng kuryente. Naku, talaga naman. Lumalamon din yung estudyante, syempre naman, ano? Tapos si nanay hindi makapag-concentrate sa kanyang gawaing bahay. Kailangang sumubaybay kay Chikiting, ha? Oo. Pero pinakamaganda ngayon, magsampay, magkula.
Kaya Ay madaling matuyo kahit nakalilim. Oo, di ba? Konting hangin, konting init-init, finish. Ay talaga naman, Kaya gandahan mo yung pagsasampay daw. Yun, Para konti na lang yung tama-tama, plancha. May kasama ng almirol yun. Amoy araw talaga yung labado mo. Amoy araw Mabango. talaga. Pero ito yung mabangong amoy araw, no? Ay, oo. Pagka natuyo sa Ang sarap pa arawan. isuot yung gano'n, no, di ba? Bawal muna! Bawal muna mag-swimming! Bakit? Sa Baseco Beach sa Maynila. Ayon po sa DNR, ito po ay dahil naman sa mataas daw po na level ng coliform na delikado po sa kalusugan ng tao. Mahigpit ang pagbabantay ngayon ng mga otoridad sa Baseco Beach para walang makapaligo dito. Lalo po ngayong mainit po ang panahon. Paano mapipigilan yung mga taga-Tondo niyan kung sakasakali, ano ha? Ang init-init, wala kaming tubig. Oo, tanaw na namin yung yan na yung tubig sa kabila, Oo. Konti na lang. I'll jump over there. Isang dive lang. Oo. Ayon sa Pag-asa, inaasa pong titindi pa ang heat index ngayong Abril. Kasunod po ng deklarasyon ng opisyal na pagsisimula ng warm and dry season. Samantala, nakararanas ngayon ng interrupsyon sa supply ng tubig ang ilang mga lugar sa Antipolo, Rizal. Ito'y bunsod ng facility maintenance sa isinasagawa ng Manila Water sa Maggie Reservoir sa Barangay San Luis. Nagsimula na itong maranasan ng mga residente kaninang alas 12 ng tanghali. Diyos ko, kasagsagan ng init at inaasahang tatagal hanggang alas 5 ng hapon o malapit nang matapos. Samantala, inabisuhan naman ang mga consumer ng Maynila Water Services sa Caloocan na maghanda rin sa water interruption mula April 3 hanggang April 4. Kaugnay nito, pinaalalahanan ang mga apektado sa naturang lugar na mag-imbak ng sapat na tubig bago ang nakaschedule na water interruption. Naku naman, no. Huwag naman sana umabot uli dun sa punto na tayo pila balde uli dahil sa walang tubig, ha? Yung Abay, ano ba yun, inaata-atado lang ay, yung oo, tubig di ba? mo. Ganito Mahirap lang sukat natin, ha? Hanggang dito lang, ha? isang tao, isang timba. Ganun Kaya lang, ba yun? Isang tao, isang timba. Naku naman, no. Bibila ka Kaya naman tuloy ng timba. nangyayari tuloy yan. Ang ginagawa tuloy ng isang pamilya na maraming miyembro. Na? Tigi-tigisa silang timba. Yan. Palakihan na lang ng timba. Tapos distributed yung mga members of the family sa pila para hindi halatang isang pamilya lang. Talaga naman, no. Naspo na lang pag nagkataon. Delikado, ano ha? Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time ngayon pong unang araw ho sa buwan ng Abril. Nakakalungkot do, higit po sa 30 katao daw po ang naitalang namatay matapos sila ay malunod. Abay, grabe nitong Semana Santa, no ha? Dami kinuha. Kaliwat kanan yung mga nalunod sa ilog, sa dagat. Naku naman, no. Meron ba nalunod sa pool, ha? Meron ba? Talaga naman, no. Ingat po tayo. Samantala naman, meron pong challenge. Ano yun? May challenge. Si Pangulong BBM kay bagong PNP Chief General Romel Francisco Marbil Na? sugpuin ang cybercrime. Nako, Yun. napakadami Saka yan. yung banta ng terrorism. Correct. Ako naman, no. Mga kontratista na mga nakatiwangwang na Yan. hukay sa mga kalsada sa NCR. Abay, delikado yan, lalo sa mga nagbibisikleta. Yung mabubulaga ka na lang na meron palang hukay. Oh, may manhol. Yung hukay pa naman nasa bike lane. Oo. Naku po, tatang. May blagadag. Delikado yun. Pagmumultahin daw po ng MMDA. Sabi, 50,000 pesos daw. Paano kung malaki yung Siguro dapat sinusukat yung dapat hukay. depende sa kontrata. Yun, no. Diba? Tapos meron pa yatang dagdag ng multa kapag inabot ng ilang araw. Oo, dapat per day. Oo, mayroong dagdag na multa per day. Yan. Tapos per month. Naku, ang tagal. Grabe naman per month. Grabe naman Ganun kayo. ako katagal Ang kakapal na. Galit na galit tuloy si Chairman Artes, ha? Isang mall sa Negros Occidental, pinasok ho ng mga kawatan. Kamag-anak siguro to nung dalawang... Hudas. Yung nakabayubay din sa krus sa tabi ni Jesus Christ. No? Yung isa lang doon, yung isa kasi nagsisi. Hestas ba yung tawag niya sa Hestas? Oo. Anong pangalan ng isa? Dimas.
Dimas. Oo nga. Kabisado mo nga. Mukhang Nag-review. Nag-review. Dimas saka si Hestas. Aba, mga kamag-anak pala itong mga ito. Oo. Abay, mantakin mo, nakulimbat nila yung sangkaterbang mga cellphone, mga laptop, mga almost 500,000. Ha? Oo. Wow, ha? Pero wala yan. Ayan na, ito na Sinasabi siguro mo, yung Judas. Oo nga. Wala yan, ha? Oo. Wala yan. Wala pa sa kalingkingan. Yan, Wala. ha? Pero Maria. ito, muntik naman to. Muntik. Yung dun sa mall, Natuloy. nakulimbat eh. Ha? Oo. Magkakamag-anak siguro to. Ito muntik. Oo. 1 billion pesos daw na worth ng contract ang muntik na nilang nasikwat. Yun, mga pekeng empleyado ng DBM. Wow. Yun. RH Break Time. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 4:32 ang hapon. RH Break Time. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:38. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ito na po tayo sa ating mga report. Mamaya siguro, kumustahin natin yung ating mga dam, ano ha? Abay, last week nakikita nang nababawasan yung mga water level ng mga dam natin dito sa Luzon, ano ha? Pinag-i-istro na natin. Oo, abay, delikado. Nakaka-nervyos yan, ano ha? Baka bigla tayo magpila balde na naman sa tubig, ha? Huwag naman sana. Naku po. Update mula po sa Malacanang, iba pang bahagi daw po ng teritoryo ng Pilipinas. Tututukan din daw po sa pinalakas ng maritime security. Ayon po yan sa National Security Council. Report mula kay RH14, Let Narciso, Miss Let. Miss Let. A little P-hits. P-hit. To the left. To the right. Another quarter turn to the left. Quarter turn. Maalala ko naman panahon nung nag-report tayo sa labas. Yung meron tayong ICOM dati yan. Abay, hirap talaga kumuha ng signal. Kailangan gumano, no? Hanapan mo talaga. Oo, di ba? Kahit gaano kahaba yung antena. Oo, kahit gaano kahaba antena. Kasi may mga... Di ba na-extend yung mga antena dati? Oo, di ba? Okay na ba si Miss Let? Okay, sambay lang, Miss Let, babalikan ka namin, ha? Dito muna tayo sa isang report mula sa Senado, Miss Thea. Gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China hindi nakapagtataka. Ayon yan kay Senator Risa Ontiveros. Bakit naman? RH28. Hindi nakapagtataka. Oo. Parang gusto mo mapakanta. RH28 Raymond at Paas Raymond. Lakay. Mr. Ray, hindi na ikinagulat ni Senador Risa Hontiveros ang inilahad ni Attorney Harry Roque na may gentleman's agreement si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon kay Hontiveros, malinaw sa panahon ni Duterte na mas inuuna niya ang kanyang personal na relasyon sa China kaysa sa interes ng bansa. Hindi man lang nito binigyang respeto ang ating napanalo ng arbitral ruling noong 2016. Kaya hindi umano nakapagtataka kung ito ay pumasok sa kung ano-anong gentleman's agreement. Ang mahalaga sa ngayon ay binasura na ng kasalukuyang administrasyon ang anumang usapan sa China. Git ni Hontiveros, dapat manatili ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal bilang respeto sa sakripisyo ng ating mga sundalo na nagbubuwis ng buhay para lang ito mapangalagaan at mabantayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Lakay Raymond. RH Break Time. Ating bumalikan mga kaibigan ng update mula sa Malacanang. RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, Mr. makaasa ang publiko ng mas maraming updates sa iba pang bahagi ng karagatan o mga islang sakop ng Pilipinas. Ito ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ay kasunod ang inilabas na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan pinalalakas ang maritime domain awareness at maritime security ng bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Malaya na sa ilalim ng Executive Order No. 57 ay pinalawak rin ang kapangyarihan ng National Maritime Council. Ibig sabihin, sakop na ng tanggapan ang kabuuan ng Philippine Maritime Territory.
Malaking bagay anya ito, lalo't hindi lamang naman sa West Philippine Sea mayroong hinaharap na hamon ang bansa. Nariyan rin ang Benham Rise sa silangan ng Pilipinas, ang Batanes sa hilagat ang timog sa bahagi ng bansa na nakaharap sa Indonesia at Malaysia. Sabi ng opisyal, ang lahat ng mga lugar na ito ay nangangailangan ng maritime domain awareness at dapat lamang napalakasin ang maritime security. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala, leading question sa Pulse Asia Survey tungkol, mamaya na natin siguro ito babalikan, ito muna ang epekto ng mga iniwang butas ng telecom sa EDSA traffic, posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 araw. Tagal naman. Tagal naman. Bakit? Isang araw lang. Ang daming hindi gumamit ng kalsada dito sa Metro Manila. Tapos ngayon, hihirit pa kayo ng extension? Oo nga. Talaga naman, no? Please explain and elaborate. Candidate RH52. Candidate talaga. Edniel Parosa, Edniel. Lakay Ray at Miss Dea, pinangangambahang magtagal pa ng 2 hanggang 3 araw ang epekto sa traffic ng mga iniwang hukay ng 2 contractors ng Globe Telecom sa kahabaan ng EDSA. Ito ang pagdaya ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Don Artes matapos madiskubreng 24 pa sa 40 road diggings ng Telcom nitong Semana Santa ang hindi pa rin tapos lampas sa April 1 deadline. Ayon kay Artes, magsasagawa ng assessment ng Department of Public Works and Highways mamayang gabi para matukoy kung gaano karami pang butas ang dapat masimentohan makaraang matukoy na maging yung mga yan natapos ding hukay ay patsi-patsi lang o hindi maayos ang pagkakayari. Pero dapat na umanong asahan ng mga motoristang mararamdaman sa mga kalsada ang mga nakatenggang proyekto lalo't kinukonsidera ng ahensya ang pagsasagawa ng daytime repairs para mapabilis ang pagsasaayos sa pagsemento sa mga ito. Bukod dito, ilalagay rin ng traffic enforcers ng MMDA sa mga butas para ma-manage ang traffic sa mga susunod na araw. Papatawan ng multa ang HGC Global Communications Corporation at Arling Corporation 50 mil sa kada butas at kada araw na iiwan itong perwisyo. Hindi bumenta kay Artes ang alibay ng 2 contractor ng Telcom na nagkaroon umano ng issue logistics noon pang Biyernes pero itinuloy pa rin ang pagbakbak sa EDSA para sa kanilang fiber optics. Pakinggan natin si Artes. 2 to 3 days, realistically speaking. Depende nga sa assessment ng DPWH. Wala silang pakialam. Kahit alam nila hindi nila kaya tapusin. Profit lang ang kanilang inuuna kahit makaperwisyo. Unang inulat sa DZRH News kaninang umaga ang epekto ng naiwang road digging sa mga balik trabaho at balik eskwela pagtapos ng mahabang Holy Week break. Para sa kaunahan halatang naiinis si Chairman Artes. Baka naipit din sa traffic. Naipit. At saka ang sisi kasi niyan, sa MMDA. Oo, kasi hindi lang, pati sa DPWH, yung pala, wala palang kinalaman din ng DPWH dyan. Correct. Oo, kasi naman kahit tayo sa media kapag may repair sa major thoroughfares, natin MMDA at DPWH yan. Kaya nainis yan si Chairman Art. Kaya na umaga, ipinatawag niya yung Globe at yung 2 Telcom. Kabilang doon sa mga 2 contractors at kabilang nga doon sa mga pinag-aaralan kung ano yung liability o pananagutan din ng Telcom. Hindi pa kasama rin dyan yung mga water concessionaire. Hindi pa rin kasama. Oo. Mabuti na yung mga yun, kasama ng DPWH at kung may repair sila, nasa sakto. Ayun, so magkatuwang. Ito walang permit, Edniel? Walang permit walang permit yung paghuhukay ng mga telecoms? May permit. Mayroon. Ang permit nila ay hanggang alas 5 ng umaga, ngayong April 1. Pero ngayon mismo, so yun lang. 24 hindi pa, natapos. 24 pa out of 40. Ang hindi natapos. Oy, ang pinag-uusapan natin dito, EDSA, may mga pa nga lang dyan na kung sino Poncio Telato, mag-domino effect na yung traffic. Ay, oo, delikado. Lalo na yung mga nagmumotor, saka mga nagbabike, Abay, paano kung walang ilaw dun sa lugar na may hukay? Jackpot. Isa pa yan kay Ray, doon sa mga pinag-aaralang violations din. Kasi kapag titinan mo yung mga videos natin dyan, kanina morning, tama ka, yung cordon lang na dilaw. Bike lane yun, no? Oo. Kapag gabi, ang masaklap niyan kapag gabi, hindi naman lahat matatauhan o tinauhan, baka nga hindi makita. Ay, oo. Lalo na kung hindi siya mabubulaga dyan yung mga rider, mga biker. Oo. Talaga saka naman. Yung di ba? Hindi naman sa pagano, yung mga galing probinsya ba, nadadaan lang sa EDSA, kapag di kabisado yung daanan. Ay, wala na. Delikado. Disgrasya yan. Kaya ang sabi ng MMDA, para maiwasan yan, kahit ito yung responsibility ng Telcom,
magde-deploy na kami ng aming mga tauhan. So asahan ang traffic 2 to 3 days. Minimum pa lamang ito. Depende dun sa assessment. Ang matindi pa nito, Edniel, may binabanggit pala dyan. Minadali yung pagbakbak, binakbak, hinukay. Nung tatabunan, minadali rin. Hindi maganda yung pagkakabuhos ng semento. Lubak-lubak din. Delikado rin. Ang gagawin ng DPWH, muling babakbakin uli yung semento. I-repair na naman. Yung binabanggit nila na 16 ang natapos out of 40, hindi pa rin yung absolute. Kasi kapag nakita ng DPWH na pangit, substandard yung pagkakagawa. Isasama pa sila doon, i-repair ulit. Talaga naman, permission naman yan. Patong-patong na multa dapat talaga yan. Yan ang nililinaw ngayon ng MMDA. Hindi lamang yung 50 mil per butas per araw, baka madagdagan yung mga yan. Depende doon sa magiging assessment. Isa pa, ay inaaral kung bibigyan nila ng bibigyan ng temporary suspension yung pagtanggap o pagbibigay ng permit doon sa dalawang contractors, at least doon sa mga susunod itong mga proyekto. Ginagalit nyo si Edniel Parosa? Wala pa tayong kotse nito. Oo, di ba? Na-report tuloy kayo. Ginalit nyo si Edniel Magagalit sa Aling Nelia niyan. Ito nga, nakikinig na siya. Nakikinig ba sa Aling Nelia? Wala naman siguro hukay sa tapat ng kanyang tindahan, no? Yan ang latest. Lakay-rayat, Mr. Balik sa inyo. Thank you so much, Edniel Parosa. Yung parusa ho yan sa mga motorista. Naku naman, 14 butas. Para patay nasa sungkaan ngayong araw na ito sa EDSA. Para extended yata ang Holy Week, hindi. Extended ang penitensya. Penitensya, di ba? Ay, sus apo. Samantala, leading question sa Pulse Asia Survey tungkol sa Chacha. Inalmahan ng mga mambabansa. Ano ba yung mga nakalagay dyan? Ano ba yung leading questions? Ano ba yun? Ano ba yung leading questions yan? Gusto mo bang palitan? Ganun ba yung leading? Gusto mo bang palitan ang? Ganun ba yun? Ganun ba? Kailangan bang himayin natin ang? Ganun ba yung leading? Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky? Preya bumuelta ang mga kongresista sa mga malisosong tanong sa Pulse Asia Survey noong March 6 hanggang March 10 para alamin ang pulso ng mamayan sa economic charter change. Ang House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre hindi na ipaunawa sa survey ang layunin ng Kongreso na ang mga talakayan sa Chacha ay nakasentro lamang sa pag-anyenda sa mga economic provisions ng 1987 Constitution. Partikular na tinuna ni Asidre ang tanong kung papayag ba ang may 1,200 respondents sa issue ng pagpapalawig ng termino ng mga nakaupong elected officials. Nasa survey din ang pagpapalit ng forma ng Kongreso mula bicameral patungong unicameral at pagpapalit sa sistema ng gobyerno mula presidential patungong parliamentary. Sabi ni Asidre, inaasahan na ito'y tututulan ng mga respondents dahil hindi naman ito ang isinusulong ng Kamara kundi amyenda lamang sa economic provisions. Di ni Asidre, misleading ang Pulse Asia Survey at ito'y maliwanag na may agenda para hadlangan ang proseso na amyenda ng economic provisions ng konstitusyon at tanggihan ng publiko. Ang Pulse Asia Survey inilabas isang linggo matapos pagtibay ng Kamara ang resolution of both houses number 7 kung saan 74% ng mga respondent ay tutol na amyendahan ang ating saligang batas. Marimilks. Una-una, yes, parang ano ba yung leading questions na? Ang tanong daw kasi dapat kung tungkol lamang sa Chacha, kung payag ba sila na maamyendahan yung economic provision. Pero isilingi pa daw dun sa survey na payag ka bang mabago ang forma ng ating gobyerno, mali naman ma-extend ang termino na makasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Grabe. So, kumbaga nalikis na yung naging daw ng survey. Talaga naman, no. Ikaw ba? Payag. Ikaw ba payag? Ako pala yung taga-survey. Kaya pala naging leading. Economic provisions. Wag sa political provisions. Wag lang, wala namang, kasi ang linaw rin naman ang sinasabi ng Kamara na ang talagang isinusulong nilang amyenda ay yung economic provision. At hindi naman ang sabi ng Malacanang. Correct. Let's stick to the topic. Yes. Talaga naman, talagang tututulan. Expected na tututulan daw ng mga respondents. Dapat daw, ang tinanong, ayun lamang,
tungkol sa economic chacha. Alright. Thank you, Mari Milky. Standby mo. Para sa una-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you so much, RH12 Milky Rigunan. Abangan po ninyo mamaya, may report si Val. Yung Si heat Val. index sa Metro Manila kung gaano kainit. Iba pa ba yung heat index sa nadadamang init ng katawan? Yun yung heat index, yun Yun ang heat nadadama index. natin kasi iba yung temperatura, no? Yung heat index, yun yung Damang init. Damang init. Ayaw. Ay, susapo. Standby Val, Pilipinas ang oras, 7 minutes bago sumapit ang 5 p.m. RH Break Time. Eto na, Miss Thea. Tawagin mo na si Val. Heat index sa Quezon City ngayong hapon umakyat na sa 37.2 Wow. degrees Celsius. Mga residente, Mainit-init na yan, ha? naku, mainit talaga to kasi Oo, halos grabe kapantay na na yan. ng body temperature Oo. yan. Val Gonzalez, RH5 Val. Mr. Yatray, extreme caution o pag-ibayuhin ang matinding pag-iingat. Ito ang payo ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO sa mga residente ng Lungsod Quezon matapos na pumalo sa 37.2 degrees Celsius ang naramdamang init ng panahon o heat index sa Pag-asa Science Garden dito sa Quezon City kaninang alas 2:00 ng hapon. Sa record ng Pag-asa, nakapagtala ng 33 degrees Celsius na temperatura sa QC na mayroong 52% na relative humidity sa nabanggit na oras. Dahil dito hinihikayat ng QCDRRMO ang mga residente na uminom ng maraming tubig at manatili sa loob ng tahanan kung kinakailangan upang makaiwas sa peligrong dala ng sobrang init ng panahon. Sa ngayon na Mr. Yatray ay ramdam pa rin ang matinding init ng panahon dito sa buong Quezon City. Dahil dito ipinakalat ng QCDRRMO ang lahat ng kanilang hot numbers, particular na ang hotline 122 kasabay ng pagtitiyak sa publiko na handa sila para tumugon sa anumang emergency. Yung binabanggit ko, Ray at Miss Thea, ay Quezon City pa lamang. Oo, wala pa iba dyan. Yung Pag-asa, sa panig ng Pag-asa DOST, wala pa silang inilalabas na actual record kung gaano kainit ang naramdaman na init ng panahon sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Dahil doon sa pagpaya ng Pag-asa kahapon hanggang kaninang umaga, mari makaramdam ng 42 hanggang 43 degrees Celsius sa iba't ibang mga lugar sa bansa. 4 na lugar yung kanilang binabanggit. Yung Paricagayan, mari daw makaramdam ngayong maghapon ng 43 degrees Celsius. Yung bahagi ng Pili, bayan ng Pili sa Camarines Sur, ay 42 degrees Celsius. Maging sa Katarman, Northern Samar, ay napakainit yung maring maramdaman. Ayon sa Pag-asa, 43 degrees Celsius. Ang Zamboanga City meron namang 42 degrees Celsius na mari daw maramdaman. Pero yung paglalabas ng record na to, Ray at Miss Thea, ay mamaya pang ngayong alas 5 ng hapon. Kaya natabayanan natin kung saang lugar dito sa ating bansa nakapagtala ng pinakamainit na panahon dito sa buong Metro Manila. Ako'y nandito sa Labasyan. Wala ka makitang wala ka makitang kaulapan. Ang meron Grabe, walang lilim. Oo, kung maipapakita ko lang sa inyo, mapapakita ko lang sa inyo yung larawan ng kalangitan ngayon, ang makikita maliwalas. Maliwalas. Walang kaulapan. Ang makikita lamang na mayroong ulap ay ang bahagi ng eastern at southern part o eastern at northern part ng Metro Manila. Yan lang yung may pulumpun ng mga ulap. So sabi nga ng Quezon City LGU, abay pag-ibayuhin ang matinding pag-iingat. Mula rito sa Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos si Police Major General Romel Francisco Marbil bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Kasunod ito ng pagre-retiro ni dating PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. matapos ang 3 buwang extension sa kanyang termino. Si Marbil ang ika-30 hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Bago maging hepe ng PNP, si Marbil ay naging officer in charge ng Directorate for
Comptrollership at naging Regional Director ng Eastern Visayas. Hinamon ho ni Pangulong BBM si bagong PNP Chief General Romel Francisco Marbil na sugpuin ang mga banta ng cybercrimes at terorismo sa bansa. Sa kanyang talumpati sa panunumpa sa tungkulin ni General Marbil, sinabi ni Pangulong BBM na dapat na magpatuloy daw po ang tulungan ng gobyerno at ng pambansang pulisya para masawata ang cybercrimes, terorismo at transnational crimes. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos kay Marbil na gagawin ito ang trabaho para manatiling makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan ang buong PNP. Sa iba pang balita, ninakawan ng isang mall sa San Carlos City, Negros Occidental noong Biyernes Santo. Napansin ng mga empleyado na may mga nawawalang gamit sa mall pagpasok nila noong Sabado. Dahil dito, hindi muna binuksan ang mall sa publiko para sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Police Master Sergeant Jimmy Dumdum, tinangay umano ng mga hindi pa nakikilalang mga sospek ang mga cellphone, laptop at iba pang kagamitang nagkakahalaga sa kabuuang 450,000 pesos. Nakapasok sa loob ng naturang mall ang mga suspect sa pamamagitan ng air conditioning duct. Talaga? Doon sila nagkasya sa daluyan ng aircon? Baka mapapayat. Ano, para Spider-Man? Oo, di ba? Diyos mío. Nag-fasting sila para pumayat. Nag-fasting para pumayat, para napakawawais. Oo. Sa kalokohan. Sumabay sa traffic naman ang nakatiwangwang na roadworks sa kaban po ng EDSA. Kaninang umaga ho yan hanggang sa ngayon. Lalo hong naramdaman ng matinding traffic ngayon pong balik trabaho at eskwelas na mula sa mahabang Holy Week break. Partikular na nagkaroon ng bottleneck ng traffic sa may southbound lane ng EDSA tulad po sa kanto ng Pituason at Colonel Bonnie Serrano sa Quezon City, patawid po sa Anapolis sa San Juan City. Moderate naman ang naranasang traffic sa Shaw Boulevard patungong Guadalupe Tulay. Ayon po sa MMDA, mula nung Semana Santa ay pinapayagan ng road digging sa paghuhukay sa mga kalsada sa NCR hanggang ngayong Lunes, pero dapat ay hanggang alas 5 lang ito dapat ng umaga. Kaya yun, pagmumultahin yung mga kontratista. At sa iba pang balita, arestado ang 8 katao matapos magpanggap na empleyado ng Department of Budget and Management. Ayon sa investigasyon, nagtangkang magnakaw ng nasa 1 bilyong piso ang mga suspect mula sa isang kontraktor. Base sa pahayag ng complainant, nangako ang mga suspect sa kanya na ibibigay ang isang proyektong popondahan umano ng pamahalaan kung magbibigay ito ng padulas o pera. Napag-alamang hindi totoo ang nasabing proyekto matapos itong beripikahin mismo ng complainant sa DBM. Agad namang nagsagawa ng entrapment operation katuwang ang National Bureau of Investigation kung saan naaresto sa Mandaluyong City ang mga suspect. Wala na. Napurnada. Wala nang 1 billion. Ang pera. Loko-loko kayo. Ha? Samantala namatay naman sa pagkalunod na may higit sa 30 katao nituhong nakalipas sa Semana Santa. Sa report po ng PNP, kabilang po ang Ilocos, Cagayan Valley Regions, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas. Abay, halos lahat pala ng rehiyon, Western Visayas, Davao at Caraga Region sa mga lugar na may mga nai-report na mga namatay dahil po sa pagkalunod. Nagsimulang makatanggap ng report na insidente ng pagkalunod ng PNP noong March 25 hanggang March 30 kasabay ho ng Semana Santa. Tayo dumako naman sa showbiz. Yun na! Heto na tayo sa showbiz. Yeah. Anong showbiz? Mark Pingris at Kim Rodriguez itinanggi ang cheating rumors. Talaga? Sino ba kasi nagsimula nitong Hindi chismis? pala totoo yun? Oo. Sino bang may pakana niya? Correct. Alamin nga natin mula sa ating showbiz princess, Alia Catlodo IV. Princess. Usap-usapan sa social media nitong Holy Week na may relasyon umano ang dating PBA star na si Mark Pingris at aktres na si Kim Rodriguez. Nag-ugat ito sa kanilang hiwalay na social media photos na nasa iisang lugar sa Sydney, Australia. Mariing itinanggi ni Pingris na may namamagitan sa kanila ng aktres. Si Pingris ay married na kay Danica Soto
Anya, walang katotohanan ng mga lumalabas na balita tungkol sa kanila. Nakasama niya raw si Kim Rodriguez sa isang basketball event dahil naging news ito at yun lamang. Okay na okay rin naman sila ng kanyang pamilya at umiling na irespeto sila upang hindi na madamay ang kanilang mga anak. Samantala, pinasinungalingan rin ni Kim ang kumakalat na chismis at sinabing may kasama siyang 2 kaibigan nung pumunta sa Australia. At lahat naman daw ay pwedeng magpa-picture sa Opera House sa Sydney. Kaya kahit siya at si Mark ay may picture doon. Maging si Danica Soto ay nagsalita na rin ukol sa issue. Para sa break... Ano masasabi mo dyan, Miss Alia? Ako lakay naniniwala naman ako sa kanilang mga sinabi dahil mismong sila na ang nag-deny ng issue at mukhang totoo naman ang kanilang mga binanggit dahil tulad nga ng sinabi ni Kim, kahit sinong bumisita sa Opera House ay pwedeng magpa-picture. Kaya siguro coincident lang na may picture sila pareho sa Opera House. Sino ba nag-start ng rumor? Oo nga. Lakay, Miss Thea, dahil sa social media. Ayun. Sa social media nagsimula yan. Nagtataka ang mga netizens, bakit daw may picture magkasama? Ang sabi nila, magkasama itong si Mark Pickett. Sa picture din naman magkasama. Oo nga. Rodriguez. Oh. Solo naman yan. Oo. Kasi Lakay at Miss Thea, syempre, si Mark Pickett ay may asawa. Hindi siya pwedeng mag-post ng may kasamang ibang babae. Kaya akala ng mga netizens ay may nag-cheat itong dalawa. Okay. Tapos, di ba, family pala niya yung kasama niya dyan nung bumisita siya, di ba? Very bad yung mag-chismis. Oo nga, Marites. Hindi ka ba nagbakasyon, Marites? Ay maging responsableng Marites. Salamat, Miss Alia. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Alia Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bago yung picture ni Showbiz Princess. Talaga naman. Shock me, ha? Nag-Holy Week lang, iba na yung picture ni Princess. Sino kasama mo dyan sa picture na yan? Sino kumuha ng picture na yan? Di ba ganyan yung mga di ba? Kunwari lang kayo hindi magkatabi. Oo, sino katabi mo na kinuhanan ng picture na yan? Ha, Alia? Thank you sa mga tumutugpo sa mga balita sa Break Time ngayong pong Lunes. Unang araw ng Abril. Happy Easter. Huwag kayong magpapautang. Bakit? Walang bayaran. Oo. April Fool's Day ngayon, di ba? Oo nga, joke lang. Joke lang. Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan, sa ngala po nila kay Mayor Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecha Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sinasagot ho ang programang Balansyado. Kasama sina paring Henry Uri at Miss Karen Ouyong. Pilipinas ang oras, 7 minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon.